Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 976, hinabol, ano? Galit na galit si Zuan Yuan at mukhang galit na galit. Si Zuan Yuan ay napahiya ng 2 beses sa parehong araw. Tahasan siyang pinagtatawanan ni Hao Qinglin. Si Zuan Yuan ay may dugong imperial at ipinagmamalaki niya ito. Maraming tao ang humahanga sa kanya. Tumingon si Hao Qinglin at tumingin kay Mo Chen. Brother, alis na tayo. Sige. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Pagkatapos, mabilis na umalis ang tatlo nang dumating sila. Nagbuntong hininga ang karamihan. Natatakot ako kay Zuan Yuan, pero hindi. Sila ay nangingibabaw, maharlika, kahanga-hanga, malakas, mapagmataas. Kung balang araw ay maging alagad ako ni Emperor Shi at Emperor Yu, hahamakin ko ang mga taong tulad ni Zuan Yuan na katulad nila. Naisip ng ilang tao mula sa karamihan. Sila ay naiinip na maging mga alagad ng imperial na paglilinang at tumanggap ng mga turo ni Emperor Shi at Emperor Yu. Sa sandaling iyon, ang lahat ay mas determinado na maging isang imperial cultivation disciple. Tiningnan ni Zuan Yuan si Mo Chen at ang iba pa na umalis. Naisip niya, balang araw, tatapakan kita. Ako ang magiging pinakamapanganib na sandata ng mga emperador. Ngunit hanggang noon, kailangan niyang mag-rank muna sa mga kandidato sa antas ng Tian, pagkatapos ay kailangan niyang makapasok sa layer ng Zunchi. Pagkatapos, maaari niyang yurakan ang mga ito. Tumingon siya at tumingin sa mga tao. Ang dragon ay umawit, ang mga uwak ay tumikim, isang dragon na palasyo ang lumitaw at sa huli, si Zuan Yuan ay walang nakuha. Nasira pa ang kanyang all-embracing power na sandata. Sino ang nagplano laban sa akin? Galit na sabi ni Zuan. Nakapagtataka, may gumamit ng kasanayan laban sa kanya sa palasyo ng dragon, dahilan para masira ang kanyang all-embracing power na sandata. Pagkatapos, nawalan siya ng kontrol sa puso ng dragon. Anong trahedya? Nawalan siya ng mahalagang sandata at nawala ang puso ng dragon. Ngayon siya ay galit na galit, ang ibang tao ay nakuha pa ang puso habang siya ay nakaupo doon at nanunood. Gayunpaman, walang sumagot kay Zuan Yuan. Ang cultivator sa itim na damit ay tumapak sa mga guho at tumingin kina Lin Fang at Qiongqi. Pagkatapos, tumakbo siya sa kaliskis ng dragon, hindi pa niya nakuha ang puso, ngunit kahit papaano ay makakakuha siya ng ilang kaliskis ng dragon. Alam ba niyang ako iyon? Isip ni Lin Fang nang tumingin sa kanya ang lalaki. Napagmasdan niya rin siya sa palasyo ng dragon. Siguro ginamit ng cultivator na iyon na nakaitim na damit ang kanyang empty space bestial illusion technique para panoorin si Lin Fang pagkatapos maramdaman ng isa pang bestial na chi. Biz. Umalis ang ilang tao, bumalik ang ilang tao sa mga guho. Tumingon si Zuan Yuan at tumingin sa mga guho. Sinulyapan din niya si Lin Fang, ngunit wala pang isang segundo, si Lin Fang ay isang langgam lang pagkatapos. Bata, okay ka na bang umalis? Sabi ni Qiongqi gamit ang telepathy. Matagal na sila doon. Malapit na, bulong ni Lin Fang. Sama-sama pa rin ang dugo sa kanya. Kung hindi siya tinulungan ng dragon, hindi niya magagawang lunukan ang lahat, lalo pa sa ganitong bilis. Dapat na tayong pumunta ngayon. May mga bakas ng hayop sa mga guho at may makikita ang mga tao sa maliit na silid na aming binuksan. Sabi ni Qiongqi, tumanggaw si Lin Fang. Alam niya ang mga bagay na iyon, syempre. Hindi naman ako nag-aalala, nandito ka para protektahan ako. Bulong ni Lin Fang. Sigurado ka ba? Sabi ni Qiongqi. Walang sinabi si Lin Fang. Binalik niya ang tingin kay Qiongqi. Napakahina ko, paano kita mapoprotektahan? Haha, kung hindi ko sasabihin sa iyo ang mga bagay na iyon, magbabakasakali ka ba talaga? Natatawang sabi ni Qiongqi. Nanatiling walang imak si Lin Fang. Kailangang magbiro si Qiongqi, tama ba? Sige. Magaling ako. Sabi ni Lin Fang. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Qiongqi. Tayo na, iniwasan ng iba, umalis sila. Dalawang cultivator sa ibaba ng Tianqi layer, ang malalakas na cultivator ay gustong salakayin sila at nakawin ang kanilang mga kayamanan kung kaya nila. Sa ibabaw ng tubig na nakapalibot sa mga guho ng mga tore, may nagmamasid kay Lin Fang. Siya at ang ilan pang iba ay sumunod kay Lin Fang. Sa ibabaw ng tubig, marami pa ring malalakas na cultivator at lahat sila ay sunod-sunod na umaalis. Wala nang kawili-wiling natitira sa mga guho. Maraming tao ang namatay at iba pa. Si Hao Qinglin lang ba ang nakakuha ng malalaking kayamanan? Boom! Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang tumunog. Si Zuan Yuan ay nakatayo sa hangin, ang kanyang buhok ay lumilipad, at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay tila malamig. Pinasabog na lang niya ang lupa at nakakita ng isang maliit na silid sa ilalim ng mga guho. Isang silid sa ilalim ng lupa, kung saan mismo ang mga kuko ng mga dragon ay nagbabantay. Bukod sa silid na iyon, may mga markang nakasulat sa buong lupa. Napatingin sa kanya ang karamihan, si Zuan Yuan ay nakatuklas lang ng isang lihim na silid na may marka sa paligid. Mayroon bang anumang bagay sa silid na iyon? Ang mga pumasok sa palasyo sa simula pa lang kasama si Zuan Yuan ay mukhang galit na galit. Habang nagsasagawa sila ng malaking panganib para kunin ang puso, may isang taong palihim na nagnakaw ng mahahalagang kayamanan. Nang maisip nila ang magkasunod na chance ng dragon, ngayon lang nila naintindihan na galing pala sila sa loob ng kwartong iyon. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob, kahit ang chi ay nakatago. Siya iyon. Ang dalawang cultivator sa ilalim ng layer ng Tianqi, naisip bigla ng crowd.
2 tao lang ang nanatili sa likod sa buong oras. Kasuklam-suklam na mga insekto ang 2 iyon, kaya walang pumapansin sa kanila. Tumingin si Zuan Yuan kay Linfang na napakalayo na sa abot tanaw at bumangon sa himpapawid. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at hinabol si Linfang. Kailangan niyang maabyutan siya. Si Linfang ay gumagalaw ng may hindi kapanipaniwalang bilis patungo sa isang bundok sa sandaling iyon. Alam ni Linfang na hinahabol siya sa puntong iyon. Nang malaman niyang hinahabol siya ng mga tao, malamig siyang ngumiti. Tumigil ang mga taong humahabol sa kanya. Ang pinuno ay isang binata na ang chi ay pambihira. Mukha siyang galit na galit. Nagdudulot ka ng kaguluhan saan ka man pumunta, kahit sa lalawigan ng bahwang. Sabi ng binata. Tumiti si Linfang at sinabi, Prinsipe Tianlin, napakagandang makita ka. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 977, pagpatay kay Tianlin. Nakakagulat, tumatawa ka, sabi ni Prinsipe Tianlin na tumatawa rin. Natawa siya sa kakaibang paraan. Ano ang maaaring gawin sa kanya ni Linfang sa lalawigan ng bahwang? Ika-4 na layer ng chi. Siniyasat ni Linfang ang antas ng paglilinang ni Prinsipe Tianlin. Noong huling nakita niya siya, mayroon siyang lakas ng 3 layer ng Tianchi. Ang iba pang mga cultivator na kasama niya ay nakalusot din sa ika-4 na layer ng Tianchi. Kung wala ang iyong deployment spells at walang Hao Qinglin, ano ang magagawa mo? Malamig na sabi ni Prinsipe Tianlin. Ngayong nakalusot na si Prince Tianlin sa ika-4 na layer ng Tianchi at sila ay nasa lalawigan ng bahwang, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Linfang. Nakalimutan mo na noong hindi pa dumarating sina Hao Qinglin at Yu Xiao, inatake mo ako, ngunit sa huli, ikaw ang naiwang nasaktan. Natalo ka sa akin at ginamit mo si Yu Xiao para iligtas ka. Parang nakalimutan mo na kung paano natin tinapos ang mga bagay-bagay. Sabi ni Linfang na may mapanuksong tono. Napatingin si Prinsipe Tianlin sa kanyang mga kaibigan na nahihiya. Sinaktan siya ni Linfang. Maliit ang dila mo, ngayon, papatayin na kita. Sabi ni Prinsipe Tianlin habang itinapon ang sarili kay Linfang. Roar, boom. Nang walang pag-aalinlangan, itinapon ni Prinsipe Tianlin ang sarili kay Linfang at pinakawalan ang kanyang hanging espiritu. Ang kanyang espiritu ay mas malakas kaysa sa huling pagkakataong nakita siya ni Linfang. Mamatay. Galit na sigaw ni Prinsipe Tianlin. Isang nakakatakot na lakas ang nakapalibot kay Linfang. Ang mga taong tulad mo ay makakaasa lamang sa lakas ng dugo mula sa kanilang mga ninuno. Parang alam mo lang kung paano palayain ang iyong espiritu. Kung wala ang iyong espiritu, mas masahol ka pa sa basura. Sabi ni Linfang sa paraang hinamak. Dahan-dahan siyang bumangon sa himpapawid at tiningnan si Prinsipe Tianlin. Noon, sa dakilang pulong ng sekta, nakasuot ako ng mastara. Pumunta ka kay Ganyu bilang isang Imperial Cultivation Disciple at akala mo hinahangaan ka ng lahat. Kung hindi ka isang Imperial Cultivation Disciple at hindi nagtataglay ng malakas na espiritu, pinatay na sana kita sa isang kisap mata. Sabi ni Linfang habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. May ituturo ako sa iyo ngayon, ang pagiging isang Imperial Cultivation Disciple ay ipinagmamalaki mo, ngunit hindi ito sapat. Naramdaman ni Linfang ang bagong dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Mas malakas siya. Parang may dumadaloy na karagatan sa kanyang mga ugat. Nagtataka namang napatingin sa kanya ang iba. Ang hangin ni Prinsipe Tianlin ay humampas kay Linfang, ngunit napagtanto niya na si Linfang ay napapaligiran ng ilang uri ng lakas. Hindi man lang siya naapektuhan ng hangin. Hinatak ni Prinsipe Tianlin ang mahabang mukha. Si Linfang ay mayroon na ngayong malakas na lakas ng dugo, paano na? Huwag mong isipin na hindi kita mapapatay. Sabi ni Prinsipe Tianlin. Kasabay nito ang paglabas niya ng sariling lakas ng dugo. Ang kapaligiran ay sinalakay ng sumisipol na mga bagyo at ang alikabok ay lumipad sa paligid. Ang hangin ay kasing talam ng talam. Mamatay. Sigaw ni Prinsipe Tianlin. Lumitaw ang mga itim na ilaw at isang nakakatakot na lakas ng pagkakabuklod sa hangin. Nag-condense si Linfang ng kaunting lakas sa kanyang kamay. Ito ay kung ang puwersa ng earth at langit. Inilipat ni Linfang ang kanyang lakas ng dugo patungo sa palad ng kanyang kamay. Ang sensasyong iyon ay nagparamdam sa kanya ng higit na tiwala at mas malakas. Ang ekspresyon ng mukha ni Prinsipe Tianlin ay lalong lumala. Malakas ang kanyang hanging espiritu, ngunit nang maramdaman niya ang lakas ni Linfang, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano naging napakalakas ni Linfang? Mas malakas siya kaysa sa huling pagkakataon. Kaawa-awa ka, kawawa ka naman. Sabi ni Linfang nang makita niyang nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Prinsipe Tianlin. Pagkatapos sinabi niya sa malamig na paraan. Itinago ko ang lakas ko noong nakaraan, kung hindi, napatay na kita agad. Mas mahina ka kaysa kay Chou Junluo. Sabi ni Linfang. Sa wakas, umatake na siya. Boom boom. Isang hindi kapanipaniwalang dami ng lakas at puwersa ang bumalot sa kalangitan. Ang mga enerhiyang iyon ay pumaligid sa espiritu ng hangin at pinigilan sila ng lakas ng pagbubuklod. Boom! Isang malakas na tunog ang kumalat sa hangin at si Prinsipe Tianlin ay dumaing sa sakit. Namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang espiritu ay itinulak palayo ni Linfang at ang lakas ng pagbubuklod ay napigilan pa ito. Imperial Cultivation Disciple, katawa-tawa. Malamig na sabi ni Linfang. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Prinsipe Tianlin.
Natakot si Prince Tianlin, hindi niya kayang talunin si Lin Feng. Patayin siya. Galit na sigaw ni Prinsipe Tianlin habang tumatakbo pabalik. Ang kanyang mga kaibigan ay agad na naglabas ng kanilang sariling mga espiritu. Huminto ka lang at gawing mas madali ang mga bagay para sa ating dalawa. Sabi ng isang tao kay Lin Feng. Sinulyapan siya ni Lin Feng at nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Prinsipe Tianlin habang sinasabing, "Hindi mo ako mapapatay kaya hinihiling mo na umatras ako." Katawa-tawa iyon. "Dahil iyon ang iniisip mo, mamatay ka," sabi ng isa sa mga bodyguard. Sabay-sabay na itinapon ng 5 cultivator ang kanilang mga sarili kay Lin Feng. Roar! Ibinuka ni Lin Feng ang kanyang bibig at naglabas ng isang demonyong chi. Isang anino ng demonyo ang lumitaw kasama ng mga sumipol na enerhiya. Isang pagsabog ang tumunog habang ang enerhiya ng demonyo ay bumagsak sa grupo ng mga tao. Kabom! Nanginginig ang lupa at langit pati na rin ang mga taong iyon. Agad silang nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa, patay. Lahat ng mga taong iyon ay patay na. Tumingin si Prinsipe Tianlin sa kanila, kumikibot ang kanyang puso, mukhang natatakot ngunit tulala, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Demonyo, mga demonyong lakas. Ikaw yun nung araw na yun. Sabi ni Prinsipe Tianlin. Ang nagnakaw ng walang laman na apoy ay si Lin Feng, na nagkukunwaring demonyo. Talaga. Kung hindi ko kailangan na manatiling inkognito, madali kitang napatay, sa pagsampal lang sa iyo. Sabi ni Lin Feng habang pinupunan ang mga demonyong enerhiya sa kanyang palad. Si Prinsipe Tianlin ay natakot habang siya ay tumatakbong paatras. Gusto niyang tumakas. Pinaglalaroan siya ni Lin Feng, iginagalaw niya ang kanyang kamay na parang sumasayaw. Ang mga demonyong enerhiya ay lumaki sa puntong ito. Assassin spell. Sabi ni Lin Feng. Ang lakas ng demonyo ay biglang sinaksak si Prinsipe Tianlin. Hindi man lang niya nakitang paparating ang mga ito. Ang kanyang bangkay ay nahulog mula sa langit, patay na rin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 978, Degenerate. Tiningnan ni Lin Feng ang walang ekspresyon na bangkay ni Prinsipe Tianlin. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad sa tiwangwang na kabundukan. Kaibigan, kailangan kong magsanay ng cultivation sa isang lugar sa loob ng ilang araw. Sabi ni Lin Feng kay Qiyongqi. Alam ko, kailangan mong maunawaan ang iyong bagong lakas ng dugo. Sabi ni Qiyongqi. Dumating sila sa isang lugar na walang nakatira at nakakita ng kuweba. Binawi ni Lin Feng ang kanyang kamalayan at nalaman na mas malaki ito kaysa dati. May mga gintong kulay na pinaghalo sa mga kulay dugo na kulay. Ang lakas ng dugo niya, ang baby dragon na iyon. Mayroon itong makapangyarihang chi at sigla ng isang bagong panganak. Pinagsama-sama ng dragon ang dugo nito sa kanya, ngunit hindi pa ito kumalat sa lahat ng dako sa katawan ni Lin Feng. Kinuha ni Lin Feng ang oras na ito para pabilisin ang pagdaloy ng dugo. Dati ay walang tunog kapag pinaikot ni Lin Feng ang kanyang dugo, ngunit ngayon, naglalabas ito ng malalakas na tunog. Ramdam ni Lin Feng kung gaano kalakas ang kanyang bagong dugo. Umalangaw sa kuweba ang malalakas na ingay. Pagkalipas ng 2 araw, ang buong katawan ni Lin Feng ay napapalibutan ng mga gintong ilaw. Mas malakas pa ang mga tunog na inilalabas niya kapag naglilinang. Nag-echo pa sila sa lambak sa labas ng yungib. Isang silweta ang papalapit mula sa langit sa sandaling iyon. Isa itong babaeng nakasuot ng snow na puti. May belo siyang nakatakip sa kanyang mukha, ngunit mahirap tumingin sa ibang direksyon, mayroon siyang hindi kapani-pani walang katawan. Ang dugong chi ni Lin Feng na umaagos sa langit at naglalabas ng dumadagandong na tunog ang nagpatigil sa babae. Nakatingin siya sa malayo, nasilaw. Ano ang tunog na iyon? Parang tsunami. Roar. Kumalat ang isang dragon chant at umalangaw sa lambak. Nagulat ang babae. Mayroon bang dragon sa lambak? Isang dragon ba ang nagsasanay sa paglilinang sa lambak? Narinig niya na sa Black Crow Village, lumitaw ang isang palasyo ng dragon at maraming malalakas na cultivator ang nagpunta doon upang makahanap ng puso ng dragon, ngunit sa huli, kinuha ito ni Hao Qinglin. Bakit ngayon ay nakarinig na siya ng pag-awit ng dragon sa lambak? Tsaka sobrang intense. Tumakbo siya sa direksyon ng dagandong, ngunit huminto ang pag-awit ng dragon. Nagulat siya, natuwa at na-curious. Kumislap ang kanyang siluet at nakarating siya malapit sa entrance ng isang kuweba. Doon niya narinig ang pag-awit ng dragon. May 2 siluet sa labas ng kuweba. Isang tao at isang Tian level beast. Guwapo pero ordinaryo ang itsura ng binata. Nakalusot lang siya hanggang sa 2nd layer ng Tian Chi. Walang kahanga-hanga. Ang halimaw na kasama niya ay kamangha-mangha. Isa itong sinaunang halimaw. Hindi niya maalis ang tingin dito. Nakarinig ka ba ng dragon chant? Malumanay na tanong ng babae kay Lin Feng. Narinig ko, napunta ako dito dahil dun pero wala akong nakita. Sagot ni Lin Feng na may walang pakialam ng ngiti. Hindi niya akalain na ang pagpasok sa 2nd layer ng Tian Chi ay magiging sanhi ng pagbuga ng kanyang dugo ng dragon chant. Sa kabutihang palad, walang nakakita sa kanya habang nagsasanay pa rin siya sa paglilinang sa kuweba, kung hindi, baka hulaan ng mga tao kung ano ang nangyayari. Kumunat ang noo ng dalaga at tumingin sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali, ngunit sinusuri niya ang kuweba sa kanyang kamalayan at walang anumang bagay sa loob, tulad ng sinabi ni Lin Feng. Hindi rin niya maisip na si Lin Feng iyon.
Pagkatapos ng lahat, narinig niya ang isang aktwal na dragon. Dahan-dahan siyang umiling at tumalikod para umalis. Dapat din tayong pumunta. Naisip ni Linfang bilang isang bangka na lumitaw sa tabi niya. Kung hindi niya ito ginamit, mahuhuli siya. Naramdaman ng batang babae ang bangka at tumingin kay Linfang. Siya ay nabigla. Siya ay bumalik sa kanya at nagtanong. Ikaw ba ang nagnakaw ng bangka ni Yang sa Tianyuan City at humingi sa kanila ng 1,000 kristal na malabo? Ha? Kumunat ang noo ni Linfang. Hindi niya inaasahan na narinig na iyon ng isang random na taong nakatagpo niya sa kabundukan. Nasira ang bangka noong una. Inayos ko ito gamit ang mga espesyal na tool at pumayag si Yang Ziye na ibigay ito sa akin. Wala akong ninakaw. Inis na sabi ni Linfang. Paumanhin, hindi ko na ipahayag ang aking sarili ng maayos. Nakangiting sabi ng dalaga. Medyo malakas ka, natalo mo si Cho Junluo kahit na nakalusot ka pa lang sa ikatlong layer ng Tianqi. Hindi na masama. Interesadong sabi ng dalaga. Tumiti siya at sinabing, maaari mo ba akong isakay sa iyong bangka? Wala akong mabibilis na sasakyan. Nagkamali na naman siya. Nakalusot si Linfang sa pangalawang layer ng Tianqi noong nakalaban niya si Cho Junluo. Ngayon lang siya nakapasok sa ikatlong layer ng Tianqi sa kuweba. Sa iisang lugar ba tayo pupunta? Sabi ni Linfang. Sa tingin ko hindi ako nagkakamali. Pupunta tayong dalawa sa Tiantai. Malumanay na sabi ng dalaga. Tumanggaw si Linfang. Gaya ng inaasahan, maraming tao ang pupunta sa Tiantai para maging Emperor Shi at Imperial Cultivation Disciples ni Emperor Yu. Walang problema, pwede kang sumama sa akin. Sana lang hindi ka katulad ni Yang Ziye. Iniligtas ko siya mula sa Huangxi at pagdating namin sa Tianyuan, pinahiya niya ako at nagpanggap na interesado ako sa kanya. Paano mo ako may kukumpara sa kanya? Sabi ng dalaga sabay hiling. Huwag kang mag-alala, walang ganoong mangyayari sa akin. Sige, halika. Sabi ni Linfang. Medyo malaki ang bangka. Hindi naging problema ang isa pang tao, lalo na ang isang magandang babae na tulad niya. Ayon sa kanyang pag-uugali, naramdaman ni Linfang na hindi niya talaga gusto si Yang Ziye. Ang kanyang chi at cultivation ay hindi rin masama. Ang kanyang katayuan sa lipunan ay malamang na pambihira. Ano ang iyong pangalan? Nakangiting tanong ng dalaga kay Linfang. Dapat ipakita mo sa akin ang mukha mo kung gusto mong malaman ang pangalan ko. Sabi ni Linfang na tumatawa at nakatingin sa mga tanawin sa paligid. Ikaw ay isang mapagmataas na tao. Nakangiting sabi ng dalaga. Hinubad niya ang kanyang saplot. Napakaganda niya. Ang ganda ng pisngi, ang ganda ng mata, ang ganda ng balat. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mga pisngi, napakarahan. Gayunpaman, hindi natuwa ang babae at naglabas ng malamig na chi. Degenerate. Agad niyang sinampal si Linfang. Nakakagulat, ang lalaking iyon ay talagang humawak eder. Nais ba niyang mamatay? Bumalik sa katinoan si Linfang at umatras. Isang enerhiyang mas matalas kaysa sa isang espada ang gumagalaw patungo sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 999, Tiantai. Biglang tumayo si Linfang at naglabas ng ilang lakas ng demon silang. Mas lalo pang naglabas ng chi ang dalaga, malapit na siya kay Linfang. Teka, sabi ni Linfang na hinawakan ang kanyang kamay at pinipigilan siyang gumalaw. Malamig siyang tumingin sa kanya at sinabing, hindi nakakagulat na pinahiya ka ng Yang Clan. Isa kang degenerate. Pwede bang makinig ka muna sa akin, kung maaari? Kaya kong ipaliwanag. Sabi ni Linfang. Alam niyang nagkamali siya. Pero hindi niya mapigilan, magkahawig sila. Halos pareho lang, parang kambal. Iba ang kanyang chi, kung hindi na sana bumalik si Linfang sa kanyang katinuan. Magpaliwanag. Sabi ng dalaga sabay ngiti ng malamig. Mayroon ka bang paliwanag para sa mga kasuklam-suklam na gawain? Talaga, ginagawa ko. Kamukha mo ang asawa ko. Sabi ni Linfang. Kamukha ni Zinye ang babaeng iyon. Iba lang yung chi nila. Kaya naman kakaiba ang naramdaman ni Linfang. Wala ka bang mas magandang dahilan? Sabi ng dalaga. Hindi siya naniwala sa kanya. Maaari mong tanungin ang aking kaibigan. Sabi ni Linfang na itinuro si Qiyongqi. Tiningnan ni Qiyongqi ang babae na may kumikislap na mga mata, napukaw din siya. Aniya. Talaga, magkamuhang magkamukha nga kayo. Bukod sa chi, maaari kayong maging kambal. Sa tingin mo maniniwala ako sayo. Sabi ng dalaga na nakakunot ang noo. Hindi pa rin siya naniniwala kay Linfang. Kaya kung patunayan sa iyo. Tingnan mo, galit na sigaw ni Linfang. Nang makita niyang sumisigaw si Linfang, lalo siyang sumigaw at sinabing, paano? Itigil ang paggamit ng iyong chi at ipapakita ko sa iyo. Sabi ni Linfang. Ang batang babae ay nagmamakaawang tumigil sa paggamit ng kanyang chi. Kinamayan ni Linfang ang kanyang kamay at lumitaw ang Snowy Tower, pagkatapos ay lumitaw ang Great Rock. Ang dakilang rock ay tumingin kay Linfang at pagkatapos ay tumingin kay Duan Zinye, siya ay labis na nagulat. Mukha rin siyang masaya. Malinaw, akala niya ay si Zinye din iyon. Miss, pumunta ka rin sa Bahuang Province. Sabi ng dakilang rock sa mahinang boses. Tumingin si Linfang sa dakilang rock at sinabing, hindi siya si Zinye. Nangako ako sa iyo na ititigil na kita sa Animal Tower pero minsan kailangan ko dahil mas mabuting itago ka. Tumingin si Linfang sa babae at sinabing,
Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Kumislap ang mga mata ng dalaga. Galit pa rin siya pero naniwala siya. Ang dakilang Rock ay hindi alam kung ano ang nangyari, ngunit naisip din niya na siya ay ibang tao. Ngunit hinawakan mo ako ng hindi maayos. Malamig na sabi ng dalaga. Dapat pakasalan mo rin siya, napakaresponsable niya. Walang galang na sabi ni Kyung-chi. Tumingin si Lin Fang sa kanya at sinabing, tumahimik ka, gagawa siya ng gulo. Napakalakas ng babae at hindi siya kayang talunin ni Lin Fang. Bata, napakabait ng babaeng iyon, maniwala ka sa akin, maaari siyang maging isang mahusay na asawa. Nakikinabang lang sa iyo na kamukha niya si Zinye. Noon, marami din akong babae. Sabi ni Kyung-chi gamit ang telepathy. Napabuntong hininga si Lin Fang. Hindi naman sinasadya. Kung may gusto ka, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Sabi ni Lin Fang. Napatingin sa kanya ang dalaga, na natiling tahimik ng ilang segundo at tumawa. Sige, kalimutan na natin. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang pangalan mo. Sabi ng dalaga. Lin Fang, at ikaw. Natural na sagot ni Lin Fang habang inilalayo ang dakilang Rock. Kyuyuzin. Nakangiting sabi ng dalaga. Para siyang ibang-iba na tao kapag masaya siya noong siya ay galit. Si Lin Fang ay nakaupo sa tabi niya at nakatingin sa kanya. Hindi niya pa rin masabi sa kanya at kay Zinye ang hiwalayan. Magkaiba man ang kanilang chi. Kamukha ko ba talaga ang asawa mo? Tanong ni Kyuyuzin habang humajijek. Ang chi mo lang ang iba, kung hindi, kambal kayo. Well, pwede ka bang maging interesado sa akin? Sabi ni Kyuyuzin na may maamong ngiti. Napalunok si Lin Fang. Siyempre agad niya. Kailangan niyang iwaksi ang isiping iyon sa kanyang isipan. Sinusubukan niyang kumbansihin ang kanyang sarili na ito ay isang pekeng kopya. Kung nahaharap ako sa mga panganib, tutulungan mo ba ako? Tanong ni Kyuyuzin. Parehong ngiti, parehong boses, Bangchi. Maraming lalaki siguro ang nabaliw sa kanya. Sa totoo lang, mas magaling pa siya kay Zinye sa ilang paraan. Siguro. Bamantong hininga si Lin Fang na nakatingin sa malayo. Ang lahat ng ito ay nagpaisip sa kanya tungkol kay Zuyu at Zinye at sa kanyang mga magulang. Gusto ni Lin Fang na makatabi si Zinye ngunit napakalaki ng mundo at kailangan niyang maging mas malakas. Kinailangan niyang harapin ang maraming panganib at dumaan sa mga paghihirap upang maging mas malakas. Huminto ang bangka pagkaraan ng 3 araw nang dumating sila sa Tiantay. May malalakas na cultivator sa paligid. Maraming mga henyo sa lalawigan ng Bahwang at karamihan sa kanila ay gustong maging mga alagad ng imperial na paglilinang ni Emperor Shi at Emperor Yu. Bukod sa mga kandidato, marami rin ang gustong manood. Siyempre, maraming tao ang sama-sama sa kanilang mga anak. Ang Tiantay ay hindi isang bayan. Ito ang pinakamalaking moat sa Tianjin City. Ito ay isang simbolo, isang geographical na simbolo, isang panlipunang simbolo. Ayon sa mga alingawngaw, si Emperor Shi at Emperor Yu ay nanirahan doon. Ayon sa mga alamat, mayroong 18,000 hakbang upang makarating sa Tiantay. Sa sandaling iyon, isang bangka ang bumulaga sa kalangitan at huminto sa itaas ng Tiantay. Pagkatapos, lumapag ito, dahan-dahan. Iyan ay hindi kapani-paniwala, ang lakas ng imperial. Sabi ni Kyuyuzin na nakatingin kay Tiantay. Nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang chi. Ang proseso ng recruitment ay nakaakit ng napakaraming tao. Inilagay ni Lin Fang ang bangka. Magkatulad sila ni Kyuyuzin, pareho silang nag-e-enjoy sa magagandang bagay sa buhay, tulad ng landscape na nakaupo sa harapan nila ngayon. 18,000 hakbang, patungo sa langit. Ganyan ka makarating sa Tiantay. Nagmukha itong isang sinaunang bayan at nagtataglay ito ng kakaibang mala-ilusyong chi sa paligid nito. Kahit saan sila magpunta, sa kaliwa, sa kanan, sa likod at sa harap, laging ilusyon lang. Nagmistulang ilusyon pa nga ang mga hakbang. Di, ano yun? Ano ang ginagamit ng mga emperador sa paggawa ng gayong mga spell? Tanong ni Lin Fang. Itinaas ni Yandy ang kanyang ulo at nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Hindi rin siya tumugon kay Lin Fang. Noon, isa siyang emperador, ngayon na tumitingin siya sa gawa ng isang emperador, nalulungkot na naman siya. Magsanay ka hanggat kaya mo at balang araw sasabihin ko sa iyo. Hakbang-hakbang. Sabi ni Kyung-chi pagkaraan ng napakahabang panahon. Hindi nakaimik si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1000, Celestial Steps. May ilang mga tao na sinusubukang umakyat sa hagdan, ngunit sila ay napakabagal. Ang mga hagdan na iyon ay naglalaman ng napakatinding enerhiya. Ang pag-akyat sa kanila ay ang tanging paraan upang ma-access ang Tiantay. Sabi ni Kyuyuzin habang nakangiti kay Lin Fang. Sige. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Saka siya nagsimulang maglakad paakyat sa hagdan. Ngunit napakabilis, isang kakaibang lakas ang nagpahirap sa kanya. Tumingin si Kyuyuzin kay Lin Fang na ngumiti at sinabi. Nararamdaman ng hagdan ng iyon ang aking chi. Tila naiintindihan kung tayo ay malakas o mahina. Mahirap kontrolin ang mga hagdan na iyon. Ang pagkontrol sa ganoong uri ng hindi kapani-paniwalang imbensyon ay mahirap. Subukan nating bumangon. Sabi ni Kyuyuzin na tumatawa. Sinubukan niyang umakyat din sa hagdan at naabot ang pangalawang hakbang. Pagkatapos, nagsimula siyang tumakbo siya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ganoon din ang ginawa ni Lin Fang.
Gaya ng inaasahan, tumitindi ang mapang apang lakas sa bawat hakbang nila. Linfang, napakabagal mo. May kabuuang 18,000 hagdan. Kung makakabangon tayo, iyon ang magiging unang pagsubok natin sa pagiging mga alagad ng imperial na paglilinang. Sa iyong bilis, kakailanganin mo ng milyon-milyong taon para makarating. Pabirong sabi ni Qiu Yuzin. Hindi siya kasing lamig noong hinawakan siya nito noon. Siya ay masaya at kasiya siya. Sige. Nakangiting sabi ni Linfang. Ang kanyang ngiti ay mainit at banayad, tulad ng kay Zinye. Naalala ni Linfang si Zinye noon sa palasyo. Biz. Gumamit si Linfang ng enerhiya ng hangin at nagsimulang gumalaw ng napakabilis. Tila lumilipad siya ngunit sa katunayan ay dumadampi ang kanyang mga paa sa bawat hakbang. Sa isang iglap, tumakbo siya pataas ng 300 hakbang. Gayunpaman, ang 300 sa 18,000 ay hindi gaanong, lalo na't ang puwersa ay nagiging mas mapang-api. 18,000, iyon ay isang nakakatakot na numero. Hindi naging madali ang pagiging alagad ng imperial na paglilinang. Linfang, bilisin mo, sabi ni Qiu Yuzin at habang nakangiti ng walang pakialam. Gumamit si Linfang ng wind intent. Level 6 na ang kanyang wind intent ngayon. Kahit na ang mga may mas mataas na antas ng layunin ay hindi kasing bilis niya dahil na-master na rin niya ang Xiaoyao agility technique. Siya ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga cultivator ng ikalimang layer ng Tianqi. Sa isang iglap, 1,000 hakbang pa, 1,000 hakbang, pagod na ako. Sabi ni Qiu Yuzin. Tumingin siya kay Linfang, ngumiti at sinabing, hindi masama, level 6 wind intent. Ipagpatuloy pa ba natin ang paglalaro? Sabi ni Qiu Yuzin habang nakangiti. Maglaro ka at manunood ako. Nakangiting sabi ni Linfang. Sumimangot si Qiu Yuzin at tumigil sa pagngiti. Bigla siyang naging malamig at hiwalay, katulad noong una niya itong nakilala. Ituloy na natin. Hindi natin alam kung gaano pa karami ang kailangan nating gawin bago ang pagsusulit. Sabi ni Qiu Yuzin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtakbo paakyat sa hagdan. Hindi siya tumigil sa pagkakataong ito at hindi lumingon para tingnan si Linfang. Sumimangot si Linfang at hindi maintindihan kung ano ang mali sa kanya. Nagkaroon ba siya ng mood swings? Gayunpaman, naalala ni Linfang ang bawat segundong ngumiti siya, hindi malilimutan ang kanyang ngiti. 3,000 hakbang. Tumigil muli si Qiu Yuzin at huminga ng malalim. Ramdam niya ang bigat ngayon. Medyo bumibigat na ang mapang apang puwersa. Huminto si Linfang sa tabi niya. Nakangiti pa rin siya at nakahinga ng maluwag. Biz. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at ang damit ni Linfang ay napunit. Nagsimulang tumakbo si Qiu Yuzin ng mas mabilis kaysa sa dati at hindi huminto ng ilang sandali sa pagkakataong ito. Sino siya? Bulong ni Linfang na nakatingin kay Qiu Yuzin. Napakaganda niya. Hindi sila maaaring maging pareho, hindi sila maaaring maging magkapatid, ngunit kung gayon, bakit pakiramdam niya ay kilala niya ito? Sa ganoong kaikling panahon ay magkakilala sila. Ang kanyang ngiti ay napakamahinhin. Well, nagbigay ito kay Linfang ng kakaibang pakiramdam. Hindi masyadong inisip ni Linfang ang tungkol dito. Nagpatuloy siya sa pagtakbo sa hagdan gamit ang wind intent at sinusundan si Qiu Yuzin. Ilang dosenang hakbang ang nasa likod niya. Qiu Yuzin. Sabi ng isang tao. Mula sa langit ang boses. Huminto sina Qiu Yuzin at Linfang. Ano? Sabi ni Qiu Yuzin na malamig na nakatingin sa taong iyon. Ilang tao ang dumating at tumingin kay Qiu Yuzin. Masaya akong makita ka rito. Sabi ng binata na nakangiti at tumanggo kay Qiu Yuzin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang at sinabing, nagkataon lang, Brother Lin, nandito ka rin. Napakaliit na mundo. Malamig na bulong ni Linfang. Si Yang Zilan iyon. Dahan-daang ibinaling ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa mga taong katabi niya. Yang Ziye, Chou Junluo, Jiang Ni. Pinandilatan ni Chou Junluo si Linfang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Pinahiya niya siya at sinaktan sa harap ng lahat at iyon ay hindi niya patatawarin. Ngayon, naroon si Yang Zilan at ang kanyang mga kaibigan. Hindi sila nagulat nang makita si Linfang sa likod ni Qiu Yuzin. Brother Lin, tama ka, maliit na mundo ito. Nakangiting sabi ni Yang Zilan, ngunit ang ngiting iyon ay mapagkunwari at hindi komportable si Linfang. Tumingin si Yang Zilan kay Qiu Yuzin at sinabing, nagkataon lang na makita ka Miss Qiu. Dapat sumama ka sa amin. Mas marami mas masaya, at magkakaroon ka ng mga taong makakausap. Hindi ako interesado. Malamig na sabi ni Qiu Yuzin. Walang pakialam si Yang Zilan. Kilala si Qiu Yuzin sa pagiging malamig sa lalawigan ng bahwang. Kaya inaasahan niya na ganoon ang kilos nito. Hindi ka na namin guguluhin ka noon. Sabi ni Yang Zilan habang lumalayo para palampasin siya. Tumingon si Qiu Yuzin at sinabi kay Linfang, ituloy natin, Linfang. Ha? Nagulat si Yang Zilan. Magkakilala ba sila? At saka, mukhang close sila at magkasamang naglalakbay. May kasamang lalaki si Qiu Yuzin. Nagulat silang lahat sina Yang Ziye, Chou Junluo at ang iba pa. Kilala si Qiu Yuzin sa kanyang kagandahan. Isa rin siyang aristokrata. Ayon sa mga sabi-sabi, kakaunti lang ang nakakita sa kanyang mukha dahil bihira siyang lumabas. At ngayon, nakakagulat, kasama niya si Linfang.